tama at wasto ang kanilang kadahilanan. Ito po palang problema, ito hindi problema lamang ngayon. Ito'y problema pa nung panahon ni Kristo, kung saan ang mga sinasabing religious leaders were doing things correct, but for the wrong reason. Ang sinasabi pong phylacteries, ano po ba yun, Father? Para sa mga sinasabing relihiyosong mga Hudyo, ang ginagawa po nila ay isusulat nila ang Biblia. Isusulat nila ang Skriptura sa maliit na papel. Yun po'y kanila pong titiklupin, ilalagay sa isang box, at tapos itatali sa kanilang ulo na para bagang sabihin, Lord, idikit mo itong katotohanan ito sa amin nang kami tunay na maging tagasunod mo. Ang problema nga lang sa iba, sabi ni Kristo, para makitang sila'y banal, nilalakihan ang kahon para kitang-kita ng iba. At sapagkat ikay dapat nakadamit ng may tassel, sapagkat simbolo yun ng isang nagdarasal, yung iba'y pinahahabaan ng tassel, para nga kay kitang-kitang sila madasalin pala. Alam nyo, hindi na naiba yung kwentong yan hanggang ngayon. Na yung iba, talagang para makita lamang, nilalakihan ang mga krus na nakasukbit sa mga dibdib. Malakihan ang mga Biblia, pahabaan ng mga rosaryo, malakihang mga kandila. Lahat ng organisasyones ng simbahan pinasukan na. May nakita ako, kakilala ko taga Makati, lahat ng organisasyones na pinupuntahan ko, member ka rin. Member siya. Pero pag sinuri natin kung ano ang kadahilanan, makikita mong hindi tama at wasto ang kanilang ininanais. Mga kapatid, bakit mo ginagawa ang iyong ginagawang kabutihan? Yan ang tanong ni Kristo. If you do it in order to be seen, if you're doing it in order na ikay makahanap pansin, sapagkat sa totoo lang may mga iba na kinarir na ang kanilang pagiging kulang sa pansin. Alam nyo, napakasimple malaman kung ang kadahilanan binilay tama o hindi. Ano gagawin namin, Father? I-criticize mo. I-criticize mo. Pag ay sobrang nagtampo, alam mo na kung bakit. Pag sinabing, alam mo, Father, kasi, alam mo, nagsiserve ako, Father, kasi I'm just a servant. Alam mo, Father, makasalanan ako. Sagutin mo ng ganito, talagang makasalanan ka nga. Pag nag-react yun, ibig sabihin, nagpapa-effect lang yun. My dear friends, brothers and sisters, today the world sees through us and understands and appreciates where real transparency is to be found. Kaya po kahapon, tuwang-tuwa ako na ako po'y napasama, naimbita po akong makasama riyan sa ginawa po ng Diocese of Cubao with Bishop Onchoco at tatulong din po ni Judy Araneta. Pinahiram po ang Araneta Coliseum. Nandun din po yung Ministry for Family and Life kung saan kanila pong muling binigyan halaga ang buhay ng isang John Paul II. Alam niyo po, si John Paul II, ibang klase yun. No? Siya lamang ang Santo Papang ekangay ilang beses na lumabas sa Vatican, umikot na ang mundo. Pakinggan niyo to, 30 times sa pagnanais na mapalapit sa mga taong kanyang pinagsisilbihan. Yung lakbay niyang yon, para bagang 3 times na siyang pumunta sa buwan at bumalik. He has been to the most number of nations, and in his 26 years of being Pope, he has done so much. Kaya nga lang siya'y namatay, ang sigaw ng mga naandun sa kanyang araw ng libing, sumisigaw sila, Santo Subito. Nga sa Italianong ibig sabihin, gawin niyo kaagad siyang banal. Huwag nang idaan sa proseso. He truly is a saint. At kung silipin po natin ang kanyang buhay, totoo. Alam nyo, nang siya po'y na-elect bilang Santo Papa in 1978, nang lumabas po siya roon at dineclare, Habemus Papam, may bago tayong Papa. At ang binigay ang pangalan, Karol Wojtyła. Ang lahat ng mga naandun sa babay nagsabi, sino yun? Bakit? For centuries, Italian ang ating Papa. And then suddenly, there was a Polish Pope. Nang lumabas po siya, inamin niya yon. Ang sabi niya, my dear people, your cardinals have chosen me to be Pope, a man from so far away. Alam niya yon. At nagsabi pa nga siya, turuan niyo kung mag-Italian, ha?
kasi hindi pa masyadong magaling yung aking Italian. Pero at the end of the talk, ang kanyang papacy would only be this: Splancate le porte al Cristo Gesù. Open your hearts, open wide the doors to Christ Jesus. Kung ginawa po niya ang kanyang ginawa, ay sapagkat iisa lang kanyang hangad, maibalik si Kristo sa buong mundo. Alam niyo, pag ikay nakita mo yung Santo Papa, ibang dating niya. Bakit? Marami ang kwento ng mga ni Father Gustilo kahapon. But I've experienced the same, na yung Santo Papa, pag ikay kinausap, parang matagal na kayong magkakilala. 1981, he came to the Philippines. 1987, I was in Rome at the Vatican. Ang hindi namin maintindihan sa dami na mga taong na andun. Ang lalaki ng mga flags, nag-aawitan sila. Kami yung grupo namin, mga 70 lang kami. Pero naandun po kami sa gilid. Nang makita ng Santo Papang mga Pilipino kami, bumaba at lumapit sa amin. Yung mahawakan ko yung kanyang kamay in 1987, feeling mo, nakahawak ka ng Diyos. Pero nang kinausap kami, parang ang dating, ang tagal na namin magkakilala. You realize, etong taong to, tunay na may pagmahal sa tao at ginagawa ang kanyang ginagawa because he truly has great concern for people. 14 ang kanyang ginawang encyclicals para bagang letter niya sa sambayanan ng Diyos. Ang daming exhortations, 100,000 pages, sinasabi nila, ang kanyang isinulat in his 26 years of being Pope. Ang dami niyang ginawa in order to reconcile with the Jews from whom he asked for forgiveness when he embraced also the Patriarch of the Greeks, when he opened his heart to all the other Protestant groups, when he came up with the World Youth Day to tell the young ones, kayo ang pag-asa ng ating simbahan. All these he did, isa ang kadahilanan. He loved God so much, he had to love people. My dear friends, yun ang Santo Papa na walang hidden agenda. Ang nakakalungkot sa marami ngayon, lalo ng mga pinuno ng simbahan at gobyerno, na wala silang ginagawa, na walang hidden agenda, ulterior motive, na wala silang ibinibigay o pinapagawa na hindi dapat mayroong press release o photo session. Kausap ko kahapon ng isang kaibigan. Sabi niya, Father, I am 83 years old. Wala pa ako nakitang politician na nagbigay, na ang hangad talagang magbibigay lang. If only all our leaders would wish to just do that, to do good for the right reason, then we will have so much peace. Alam niyo, nakwento ko sa inyo na ako po'y nagpunta sa Europe last month, September. At sa aming pag-iikot doon, that one place that really touched me was Our Lady of Fatima. Kung saan, naandun po nakita din namin sa Nevers, sa Our Lady of Fatima, yung remains ng 3 bata. You know, sa 3 apparition sites na aming pinuntahan, ang 2 pa nakaka-touch din. Una, yung kay Catherine Laborde. Kayo po gumagamit ng Miraculous Medal. Si Saint Catherine Laborde, 2 beses lang na nagpakita sa kanya ang Birhen para sabihin sa kanya, oy, may paggagawa ako sa iyo. Ikalawa, when the Virgin appeared inside an oval with the words, Mary conceived without original sin, pray for us who have recourse today. At sa likod yung krus at ang letter M. At sinabi sa kanya na mahal na ina, kung anong iyong nakikita, ipagawa mo ng medalya because it will be a source of blessing for many. Kinuwento niya po ito sa kanyang confessor na pari. Ito namang paring confessor dinala sa obispo. At sinabi ng obispo, palagay ko totoo yan. Malalaman natin kung anong epekto. Pinagawa ang medalya and in so short a time, the whole of Europe was using the medal which truly was miraculous. Pero ito, ang hindi nyo alam, na si Saint Catherine Laborde, for the next 46 years, hindi na ikwento kahit sino man na siya po pala ang nakakita ng Birhen at ang inumpisahan ng Miraculous Medal. Nobody knew hanggang sa at the moment ng kanyang kamatayan. Na tinago niya yun, ibang klase.
Ako pinakitaan ng Birhen kahit lamang paalang nakakita ko, ikikwento ko sa buong mundo. Ako yun. Ako'y nakakita. I am the special privileged one. Siya, itinago niya so that the glory be given to God and given to our Blessed Mother. Ganon din ang kwento ni Saint Bernadette Soubirous. Nang siya po ay tunay na napatunayan na nakita niya ang Birhen ng Lourdes. At the age of 21, mga 23, sinabi sa kanya ng obispo, anong gusto mo? Ako'y gusto ko hong magmadre. O di sige, sapagkat lahat pinagkakaguluhan ka, lahat gustong mahawakan, malapitan, mahipo ka, sapagkat ikaw ang nakakita sa Birhen. Lahat ni-request kang ipagdasal sila. Sige, ilalayo ka namin. At mula